Mabuntag sa sanay, adlaw na sa mga Domingo o sa itong pagsugod at itong awiton na itong Ginoo at itong Beto Mahinal sa hymn number 2, Sendalay. Itong Beto Mahinal number 2, Sendalay. And there's a call comes ringing, Gary DC, there's a call comes ringing, or the restless spring. This is my story, this is my song.
dayon ato ba ito mga inalim number 9, higher ground. Ito mga inalim number 9, higher ground. Racing on the upward way. Gary Lisi, I'm racing on the upward way. You are succeeding every day. Surveying as I'm on more down. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, let me up and let me stand. My feet are heaven, stable down. A higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay where God's my life and where His name. 'Cause I'm in will and knows about. I pray my aim is higher ground. Lord, lift me up and let me stand. My feet are heaven, stable land. A higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Verse 3. Want to live above the world, your satin thorns, and we are earned, for faith has called the joyful sound, the sound of saints on higher ground. Lord, let me up and let me stand. My feet are heaven, stable land. A higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Amen. Amen, mayong punta. Salamat din kayo nga makaklim tas Ginoo panalangin nga buog yun nga tibuok ba? Dili sinsilyo. Ito no, kagabi ini gusto manay ako ang topic ng isgutan sa kumuwali kagabi. Now, ito tagaroon ng gusto sa ato ang pagtulunan karon nga buntag. Dito ta sa libro ni diri sa libro nga isuon ni Apostol Pablo sa Episo, iyang mensahe, iyang sulat ngadto sa mga Kristohanon sa Episo. Sa diha nga si Apostol Pablo nga isuon dito na siya sa kini ang Roma kay bilanggog siya, ipriso siya, gidakop siya o ipriso dito sa Roma. Pero ang iyang kasing-kasing dili binilanggog nagpadayon gihapon siya sa pagkapagdasig o pahimatngon, pahimangno ngadto sa mga kaning ngadto sa katawhan sa Dios nga nagaakog kaluwasan sa manato, no? Kita nga isusumpay ang kanila. Episo kapitulo, abrihin niyo mga Bible, Episo kapitulo 4, niya magsugod ka sa versikulo 7, taman sa versikulo 14. Okay, so tanawa ni sa inyong Bible kung gigamit limang isuon kanina yung kuan ito ang Bible nga King James Version na to. Okay, maglisod na yung buo basa sa po ang Bisaya. So ang kamutan lang nila ito maglisod na ito mapasabot. Okay,
dili kita salag kang gamit ani kay nga ato yung Bisaya yun, no? So atong basahon versikulo 7 ta magsugod dito kay ito tatulong nga natay mga Bible, pero ako lang ako lang siguro instructor pagbasa ni sunda lang ninyo kay sa akong nilip manguta ako ng Bible niya itong Bible nagkakalailay ang version. Ako lang panikamutan mison di pa maabot atong church anniversary karong October 23 nga nanagin tayo mga Bible nga binisaya nga King James version mo na nga first week of October mo ato mi sa iligan para mamalit ang Bible nito o niya ato ning hindi ko ato sa bahan mixon ato na ning pakuanan karong church anniversary na to ato na ning sitaw kani na ning pa alkubahan ko mo ni ato mga project karon nga maabot nga kuan October, so mga tumatapos September, so na trabaho o padayon tayo sa pag-ampo sa kusano alang sa atong kalimutan sa church, no? So Ephesians chapter 4 verse number 7 down to verse number 14 nag-iyon diri but unto every one of us is giving grace according to the measure of the gift of Christ. Wherefore he said, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gift unto men. Verse number 9. Now that he ascended, what is it but he also descended first into the lower part of the earth. So verse number 10. He that descended is the same also that ascended up far above all heaven, that he might fill all things. And he gave some apostle, and some prophet, and some evangelists, and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry for the edifying of the body of Christ. Verse number 13, till we all come into the unity of the faith and of the knowledge of the sons of God, unto the perfect man, unto the measure of the statures of the fullness of Christ. Maugidi katuyuan. Verse number 14, that we henceforth be more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Mauni mga isun ang pulong sa Ginoo nga ato karon nga pagsukaran sa ato sa discord magpreta. Amahan mo nga langit nun, Diyos nga tagya sa among mga ginabuhi, niya kami karon nagaduol di kanimo, o nagpakiloy, naghangyo na imong tabangan sa among karong pagpamalandong sa iyong balaan mga pulong. O Diyos, tugot na mong mag-isunan, mahilangat nga wala kinuhay katulingan, wala kabilingan, o himua o Diyos nga kami maaga sumaagyon sa imong katuyuan. Dalay mong kaginoo nga among manuluwas, ang talulunod himaya ang iyong iuli at kanimo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. May muntag sa mga bagong nabot. Okay, ang ato karon nga isuon ang uluhan ang topic nga ato karon nga pagkatukiyon ni orasas kabundagon sa atong Sunday School. Ato kini giuluhanan ang katuyuan sa Dios sa paglipon kanato. So buti pasabot kada Kristohan, kada taong naluwas, ang tuyo sa Dios malig-on ka sa imong stand diya sa pagtuo nga imong nabatnan pinaagi sa dugo na giula ni Kristo sa krus. Gusto sa Dios nga malig-on ka diha. Now, ingon pa diya sa atong nabasa mga isul sa verse number 7 siya, but unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Buti pasabot nga yun diri mga isul ngadto sa matag usab gihatag ang grasya sumala sa sugdanan sa gasa nga gihatag ni Kristo nato. Buti pasabot ni isul pagdawat kay nato ni Kristo naa gitay gift nga nadawat ni kanya. Unsa nang gift nga nadawat niya? Kanang katapos abilidad sa
imong naangkon ang isuon nga kaluwasan kini kada isa nato nga nakadawat sa grasya. Kanang grasya magud mga isa buti pa sa put-ana. Kana bang nakadawat kadabang kanang grasya si Kristo ang gipasabot ana. Si Kristo ang gasa. Palayo ko dito sa pagkuno na ay assist ko dito para kay pasin niya ang mga bata o magawas pa ato milabay Domingo. Pero dito kuyawan ni Sister Bini, pinawala ang isa. Padlaki na dapat. Ang dili lang siguro padlakan kaya basi pero may musulod ilang ba itong luan. Kaya ikaw sa kayong duha. No? Kuyawan itong apuhan itong yung Domingo. Yan, dito na din sa inyo, brother, nag-iyakin ko lang. Kinikis ka lupa. So, matupad rin isang atong balikan atong diskutan, no? Kining gasa, kining grace nga gisulti diri isa. Matupad niya, but unto everyone of us, ang kada isa ng puno nato. Ita ko nang magsuon, ingon niya din sa pulong sa Dios nga gitagaan kaniya og grasya. Kanang grasya nga buti ko sa butili kaluwasan kanang manuluwas ba kay ang grace may isuon buti ko sa grace gyud si Kristo. For by grace are you saved. Ibagin sa maning grace nga naka-save si Jesus Christ na. Through faith. Wala to basa sa Ephesians chapter 2 verse number 8, no? For by grace are you saved through faith, and that not of yourself. It is unsa mo no? It is the gift of God. So ato nakita diri sa grace, nagulakway na ni Kristo. Si Kristo mo ang gasa. Unya ang sa kuno ning sa diri kini according to the measure of the gift of Christ. So buti pa sa ato may suol kita gitagaan og grasya. Pero kining grasya nga atong naangkon nga mao si Kristo, naghatag pud siya nato og gasa sumala sa katapos, sumala sa bidakon sa ato ang kini gitawag og sukdanan. Kay lisod pud siguro may sunatagan ka sa Ginoo dako kaayo kanang gift diha ang kun ikson posibleng mahimo nimo para sa Brad John. Naman ni gift si Brad John sa iyang pagkadawat sa grasya sa kaluwasan ba. Maay man ni tingog. Maay ni mo kanta. Pero karon wa naman mo kanta. So, Brad John, karong church anniversary nato, solo bi ka ha? No, andam nagkanta, no? So, ang kada isa kuno nato may sugo na at kuno tay nadawat nga gasa sumala sa sukdanan nga gihatag sa Ginoo dinhi nato. So, kita nakadawat sa kaluwasan ipasabot na sa Ginoo nato. In verse number 8, he said, wherefore he said, when he ascended up on high, sa diya kuno na si Kristo bitaw. Sa diya na si Kristo kuno gibayaw siya ngadto sa kahitasan. Hiling captive, isa hiling captivity, captive, buti pa sa nagdala siya mga biniha. Pagsaka bitaw ni Kristo nixon atong Bible mangul is diretso gid ang pagsulti. Pero naigisulti man isun sa maong teksto kung imo basama ang Matthew chapter 27 nga pagka matay ni Kristo di ay kuno. Pagkamatay ni Kristo, katong pagkagising bitaw mga isuon sa tabil sa templo. Naano to'y kahulugan, pagkagising sa tabil sa templo, unya, mikalit o ngit-ngit ang kalibutan, unya, milinog ang isulti mga isuon o ang lugnanan sa mga balaan. Kaya naman sementeryo sa nasa una. Ingon pa sa kasulatan, nangabuha, nangaliki, o unsa kuno, o ang mga mitingno, banhaw, ang mga taong balaan, o miadto ngadto sa balaang siyudad, unya sila kuno, unsa kuno, gisaka, gibayaw ngadto sa langit, uman sa pagkabanhaw ni Kristo. Buti pa sa connection, di ka na ito din ay pagkabukto sa gininawa ni Kristo ang mga balaang mga tao din iso na banhaw. Diretso nga pagkasultino, pero ato nakita na isuon sa pagpadayon din sa ato ang bersikulo nga gibasa. Mura ba kang istorya dito tuloy-tuloy, pero dunay mga senaryo nga iso na dili bitaw na diretso ang kuan ba pangitabo ba. Kay si Kristo di man isuon sumalak po sa tunabasa dinhi, mikalaog kadto sa lower part of the earth. Unya ang isulti man isuon sa ikaduhang Pedro nagsuon na siya ni Apos ilamon sa iyong aron pagwali
sa mga tao nga nangamatay atong panahon sa dako nga lunok, ug ikan pa sa mga nangamatay sa unang kapanahonan, si Kristo miapos ulan sa yuta ug nagwali sa mga patay. So ato karon dinhi maigsuon nga dili man ato lang ma-discuss tanan, pero atong nakita dinhi maigsuon nga sa diha nga si Kristo misaka nga sa langit, nagdala siya mga kapten. Usa na ni ana maigsuon katong gilansan sa cross nga ningon Jesus, kung moadto na gani ka sa imong tinghalian hinumdumi niya ako. Ingon ni si Kristo, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo. Nagkaroon ini adlaw uban kanako sa paraiso. Buti pa sa kung maigsoon sa pagsaka ni Jesus Christ sa langit, wa sila binutong na sila kagauban. Ingon naman ang kasulatan na asya mga pihag. Di ba Brad? Kuan kining yuyo nakakibag kag panari, Brad. Kana bang sabong makabiha kaniga kana imong mabiha sa imong manok imong gidadon. So ingon ana day mga hitabo migsoon, kita nahulog kas kamot sa yawa, pero sa diha nga naampo na tong kaluwasan, kita migsoon gitawag na tagbihag sa pagkamataron mo na kita mo atong impierno, sa langit kita padulong. Muna ka kung kita pud karon nga nakadawat sa kaluwasan ug mamatay ta, ang atong lawas ilubong man sa sementeryo, pero kalat musaka gyud. Padulong gyud ato sa patay sa Ginoo. Ingano man, wala man ta sa Dios, tawag mo tagbihag. Kay gikan dito sa yuta kalibutan kita, pero kita nang isuon kini dili na ta giandam para sa dako nga silot. So yung sa verse number 8 nga when he ascended up on high, he led captivity captive and gave unto men. Gidala niya magsuon ang katong mga tao nga nangamatay sa unang kapanahonan nga mga balaang, pero kini sa kalibutan kita kuno maigsuon katong mga tao sa una nato nga nagkristuhan, gibubuan sila sa gasa. Unya katong gasa nila nadawat ila na pud ni gipasa nga hiong naabot ni sa atong kapanahonan, kita tanan natay mga gasa nga nadawat gikan sa grasya. So muna nga sa verse number 9, ipasabog diri lakbit nga pagpasabog, pero gikinahanglan sabton kay dili man detalyado ang pagsulti. Siya now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower part of the earth. What ipasabot si Kristo before si Kristo misaka sa langit, ni kana usod siya sa ilalong nga bahin sa yuta. Unya ko gusto gi-explain dito sa Ikadong Pedro nga nag-analysis mga patay. Muna gi-pasabot dito. Muna nga iyang gisaysay nato. Unya ingon siya tingin isun sa verse number 10. Okay, gikuha na. He that has descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. Ano iyang mag-uno? Siya kuno nga kanang na ang bikanao, siya kuno nga gikaya ngadto sa he that descended is the same also that ascended up. Siya kuno nga bikanao ngadto sa ubos nga bahin, mao siya nga misaka. Pag abot nato sa bersikulo 11 na igsoon, yun siya, and he gave some apostle, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. So, iyang giuna diri maigsoon pag istorya ang ni Apostol Pablo, matod pa ang gid o siya nagahatag sa pipila. Ang iyang giuna apostol. So silang Apostol Pedro, ito yung ipasabot, o apin na po siya. Di pa ulahin niya ang prophet, mga prophets. Pero kamano ta maigsoon, wala pa si Kristo na may mga propeta. Pero ang ngayon na karoon maigsoon, kung sa may gitnanong maning nga dapat unta prophets din sa pa ang apostol. Pero giuna ni niya maigsoon, kaya buti pasabot ang prophets maigsoon mga magwawalik. Kaya ang prophets maigsoon, buti pasabot prophesize. So connected maigsoon sa Matthew chapter 7 verse number 21 o ngadto sa 23 nga nag-ingon dito nga dili ang tanan mag-ingon ka na kung Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kung dili kadto lamang siya nagatuman sa kabubuton sa akong Ama nga sa langit. Yan ingon dito, yato niyang adlaw adunay dagan nga mayon kanako Ginoo. Di ba sa imong ngalan kami nagapropesiya. Kanang pulong propesiya gikan sa pulong nga prophet. Nang kahulugan kay sa pulong
So, doon ay dagang mga magwali, pero di sila apostol. Ang apostol, magwali man gihapon. So, ang i-mention din mga igsoon, in verse number 11, nga gitawag prophets, mga igsoon, ang buti pasabot ani mga magwali, kaya dili tanan po mga bayang mga igsoon, pastor, magwali. Nako'y nakita mga igsoon nga nagwali. Ang pastor, ang pastor, ang himaklit kas doctrine, pero ang gawali, iyang yung people. So, prophets to siya. Buti pasabot, nag-prophesy siya, nagawali siya. Ang pag-una-una ito, Radyon, pag-iwan yung prophet, manalag na, no? Maman ay pag-una-una sa bad, pero dili na tanan, mga igsoon, usara ang kahulugan. No? Dili kay pag-iwan propita, nanagna, nga ugma, maglinog. Mao na yung mga dako nga sayop mga igsoon sa pagsabot kung sa gisultis Biblia. So, pag-iwan rin mga igsoon og apostol, natungkol mga igsoon na gitawag apostolic church. Pero kabalot na mga igsoon, kinahanglan malig-unta sa kamatuoran ang pulong apostol dunay gitawag og limitation. Ang apostol mga igsoon katulang mga eyewitness, buti pasabot nakakita gyud sila ni Kristo. Si Apostol Paul mga igsoon eyewitness man siya. Kaya bisag wala siya kaabot sa ministeryo ni Kristo diri sa kalibutan, kaya itong panahon nga naglakaw siya mga igsoon payo sa Jericho dito sa street nga yung kanami ang dalan, pakitaan siya ni Kristo. Katabitan itong mabasa mo sa Book of Acts, bitaw mga igsoon nga naglakaw na siya padulong dito kay gusto niyang paglutuson ang mga Kristohanon na imahibawan nga nagsimba sa ngalan ni Kristo. Karon samtang nagsakay siya sa kabayo, doon na may asno ba to? Ni kalit magsigla na nakakita na si kahayag nga maoy nakapahulog niya, hulog siya sa kabayo pagka sa iyang gisakyan. Kabayo ba to? Asno nakalimot ko na. So nahulog siya sa yuta. Unya nakadungog siya tingog na yung Saulo, nga nung ginalutos mo ako. Mo di ba mo neto na nabasa? Unya ano siya? Kinsa ka ba Ginoo? Ingon si Jesus, ingon ang tingog nga nadungog ikan sa langit, ako si Jesus kay imong ginalutos. Apan tindog o adto sa usa ka dapit, diin isulti nako kun unsa ang imong himuon. Pagtindog ng Apostol Pablo, nagkarap-karap siya kay buta na man isa, di na siya kakita. Nabuka siya. Mao to magsuon ang panahon nga si Apostol Pablo gitawag sa Ginoo. So eyewitness siya, pero ang iyang pagkakita, gibutaan siya. Nakakita siya ng kahayag, nga mo'y nakapabuta sa iyang mga mata. Eyewitness niya po siya. Unya, nakadulog po siya sa tingog, nga nagyun, sa ulo nga nang ginalugos mo ako. So ang apostol mga igsoon, wala na ron. Kung naitindog ka ron na gitawag apostolic church, dili na tinuod apostolismo, na gitawag mini nga mga apostol. So, ato karon mga igsoon ng tima, nagisgot kita ang katuyuan sa Dios sa paglingon nga nato. So mo ning hisgotaan yung sa magkaymog nga pastor, di mo siguro angay nang hisgotan kay mura man pagnanakot anak sa uban. Pero dili kung kinaling ato. Lisod na po lisod kita mahibalo kay basig mo niya o nabigay ingon si Apostol Pablo ba nga tungod lagi kay buutan kay mga Kristohan dawat na lang bisan kinsa. Mo na ingon si Apostol Pablo nga sa mga taga-Galacia, ako na hibulong sa inyong kalit na pagtalikod sa kamaturan. At wala na mautagtakan mo diyan anak. So napamata nag-explain the record. So ang pulong apostol may isulod na kinutuban pagkamatay sa 12 ka apostolis. Si Judas apostolis na to. Yawa man to. Kung sa may ipuli niya, di ba? Ito libawan sa Book of Acts, si Matias, ipuli. Pero ang ato makita ng isong nga legit yun, na matawag na itong kapuli, aron na insaktong 12 ka kuan, 12 yun ka apostolis, si Apostol Pablo yun. No? Dosi lagi ka apostolis. Kaya ingon ang revelation ng isuon, nakita ko no, ingon ni Jan ni Bilabid, o kung nakita ang kinibakong Jerusalem, aduna ko no itulo ka pultahan sa silangan o sa kasabang tulo ka pultahan, sa amihanan tulo ka pultahan o sa kasadpan tulo ka pultahan. Nya isulatan kini ang matag sukaranan
O sa mga sukaranan, gisulat ang napulo o duha ka mga pangalan sa mga apostolis ni Kristo. So kita niyo mga igsoon, reduce rin yung dili ni 13. Kaya yung Apostol Matias, 13 naman. So ang apostol ng igsoon, dili po pwede nga mabuto 20. Dusir yun. Muna nga kung natay mabati ka mga o si apostol, o kahit mga na ilang tapon, hindi na siya tawag pastor, apostol ba yan na? Di ba, nasa bilang ka ng gamit, ito, apostolic church. So, kinahanglan ka ba mo na may igsoon nga ang apostolis is 12 na ka buok o niya, ang limitasyon nila pagkamatay sa 12, wala na apostol. So, apostol ng igsoon, wala na. Prophets mga igsoon sa Old Testament, wala na po ito. Pero ang prophets mga igsoon, kundi pasagot ang prophets, mga magwali, naapa na ron. Mga young people, magwali. Prophets ang tawag na nila, kundi pasagot, nag-prophesize, nagwali. Pero dili sila pastor. Pero si sunod, prophets, ang some evangelist. Naapa ron ang evangelist. Gusto na yung evangelist, kini-evangelist ng igsoon, sige rin naglakaw sa kadapit, wali. Sige, evangelize. Pagkatapos, lakaw na po. Ito magutang lang na siya diri o iyang pinilang na mo ay magpaluak sa mga mito o sa mga balita. Lakaw na po na siya. O, wali na po dito mo na ikaw ang evangelist. Naana sa church gihapon. Under na siya sa ministry sa church, evangelist. Ang sunod mga igsoon, yung diri, ang some pastors. Kanang pastors pa rin na nako. Kanang pastor mga igsoon, puno na sa church mo na gitawag ko kanang gitawag ko overseer or kanang gitawag may igsoon tigpakaon ba sa pulo sa Ginoo pastor. Ug unsa pod ingon diri pastors and teacher, naani teachers. Mo na ay mga magtutudlo sa mga bata. Kita diri kung magtutudlo mga bata. Dapat punta na natin magtutudlo bata. Wa man sa pay nag-decide na magtudlo. Basig silang lang kung ni patudlo ako sa mga bata. Patudlo, imo ra man tudloan lang ko kanang kanta ba balay ko sa langit nagasiglag-siglag ana. Unya para malaghan, imo i-translate og lain sinugyan. Meron ka balay ko sa langit masyang parigan daw ana ba? Sinuban ra sa nga kanta. Mura man niya kung ibawan. Nga meeting. Ito morning in sa Bible, na teacher sa mga babae, mag-Sunday school sa mga babae, o sa mga young people. So, morning is in this Bible. Ang tuyo, anak gusto, matungkol sa verse number 12, for the perfecting of the saints, alam ko sa paghatag o kahimpitan sa mga balaan. For the work of the ministry, alam sa buluhaton. Alam sa buluhaton. Diya sa ministeryo ni Kristo. For the edifying of the body of Christ. Sa unsang tumong aron sa paglikon sa lawas ni Kristo. Tell we all come in the unity. Nga kini magadala ka nato ngadto sa panagiusa. Diha sa pagtuo, unity in faith and the knowledge of the sons of God, sa kahibalo ngadto sa anak sa Dios, unto a perfecting man, ngadto sa hingpit nga tawo, unto the measure of the stature, hangtod magisun sa sukdanan, ngadto sa sukdanan, sa gitason ug sa kahugnanan ni Kristo. Mo na ingon diri unto the measure of the statures of the fullness of Christ. Diri na isun ikuha nato sa verse number 14 ang atong title. That we henceforth be no more children. Aron ko lang kita dili magpabiling bata. Tos to and fro. Aron nga kanang may sama ko sa mga bata nga ginatuya-tuya o ngatunganhi and carried about with every wing of the doctrine. O dirita nindot diri kay dili pagkaon baboy. Ani kunta diri kay ang pagtulon ang diri idili ang pagkaon sa baboy. Makapaminaw ka na explanation ni unana may so makayon ka nindot no. Lami ba po nila sila mag-explain. Pero may so dili na ko maayong balita. Wala na so si Kristo anak. Mabitaw na atong isa bitaw nga Domingo. Ako magsusultihan ko na ko nga mga tulo na bit katuig ang pailong kanini katuto. Pagkagalan pa na. Tulo katuig nga ni katuto pailong yun. No? So, naapa na siya karon ako nang isulti yun. Kata
ako nagtuo ko nga, di man ako nga, sa igod niya, yung balay, nabi ang church sa likod, iya, pinagkuhan. Dapat dito lang sa magsimba, no? So, ako po mismo, hibalo naman ko, kaya halos tanang nagyod nga mga pastor, na akong kailan pastor Sita, pastor Big. Si pastor Big, sinano, may kasulti na kuhan, naana sa iyo, bantay, ano, brad? Pero kailan mga isulti, mga pagpanakot-tawat ko sa iyo, itong kuhan, pero ako lang mong sultihan, di ba, si maupindid mo, ako lang paibalo sa inyo nga, ang iyang doktrina din, kita siya doktrina man isun sa baptismo, kutihan, di ba, gusto niya nakita mga baptist, iyang ipasulod ang iyang pagtulon ang hindi mukha o baboy. Di ba ta magpugong di siya mukha o baboy? Kani baboy ba? Di ba ta magpugong ana? Pero di po niya, di po siguro maayo, makitang tanan, iyang dalon, hindi ta mukha o kani baboy, kay mukha o magita. Although, di ba yun siya ko ninyo nga, di po maayo nga magpakakatagkaon sa kani baboy, kay makahatag ang una nato ng sakit. Pero wala na ilabot piso sa atong kalwasan. No? So gusto ko man niya nga kuhan, dito mga ko na mura ba ko ba o nga kuhan. Actually, natong domingo, kabalo yun mo nga, wala rin ko gatandok, yung nalang ko gigamit ng mura pa sa mga sumbingan na istorya. Kaya, ang pagtulungan mo itong mga iso na itong nakita niya, nga, walang dili na yun ba ako ba? Di na ito ilawan sa grasya. Kaya ingnan mo na si Joshua Tumilaki pa yung pag-domingo, pakita itong versikulo, nga taga ikong bersikulo nga ang baboy ipakaon kay tagaan taga o 1,000. Taga yung 1,000. Wala ako naging siyang kuan, gusto lang ako nga sortihan ako siya personally nga bato to. Kanang imong baruganan nga hitungod sa baboy di ka napupukson. Naman ko plano nga ako gid siyang sortihan pero kanang kamera. Pero wala man siya, magiging magkagay, suto yung lansat siya po itong Domingo, pagbabansing basuto yung siya, magiging siya. Ako isang sultihan, nadalo na ko sa salayo, kaya mahirap mag-istorya. Ako sa inyo nga, itong murag, ako nakita, pero kung ba't naging kamalipayo, ikaw ba na mo? May akong plano sa iya, kaya inumag yung i-prove nga, di naman yung kamutawang baboy, kaya mahugaw niya, makadaot sa itong relasyon na ito sa Ginoo. Ako kasi planohan na, pero lakaw siya dito. Kay ako siya ingnon nga, kung nangayo ka bersikulo sa Biblia nga nagsubo ang Ginoo nga ang baboy ipakaon, mahatag ka o 1,000. Ako karon pangayuan gikan sa book of Matthew ngadto sa pinadayag. Pangayuan nga akong bersikulo nga nag-ingon si Kristo ganyan nga tinunaan nga dili ta pagkanon og kaning baboy kay tagaan ti kag jismil. Jismil ang ihatag nimo. Pero di na pinustahan, di na pustahan, di na sugal. Hindi juga kabasa anak. No? Sa Old Testament, giingnan sa Dios ang mga Israeli ayaw mo kaon pero wasa yun kini nga balaod alang sa tanang katawan sa tibuok kalibutan kay kung nga anak, hindi mo kaon kani baboy. Pero si Pedro ang ison sa diyang ipakita o pananawon dito sa taas sa kiniyang ato. Kung mo basa ang book of Acts, niingon siya o nakakita ako usa ka butang nga daw sama sa usa ka habol nga gituntong gikan sa langit nga gihigtan ang upat ka estina ug diha sa sulod ang tanan ng mga mahugaw nga mga mananap nga tagong at ang tiil baboy upat may tiil wa pag specific apil ba dito baboy pero mas na nag-iyon ug naa dito ang pulong tanan man naman dito ug naa dito ang tanan nga mga mananap nga mga mahugaw. So, buti pa sa mga may sunakapil itong baboy. Kaya karoon sa may gisulti ni Pedro. Ingon ang tingog na gikas sa langit. Pedro, tindog, pag-ihaw o kumaon. So, may sulti ni Pedro. Dili ko Ginoo. Kay sukad masukad, wala pa ako makakaon o mahugaw. O dili dinalaan. Yung sa tubag sa Ginoo, ayaw paghinganli o dili dinalaan ang mga butang na nahiluan na sa Diyos. Sa magkatulog, kini gisulti o ang butang gidala pagbalik sa langit. Sa ato pang maigsulod, ang atong mga sala na limpyo, pinaagi sa dugo ni Kristo nga giula sa krus sa Kalbaryo, kana pang baboy, wala mahinuos dugo. Ingon maginuntingog gikan sa langit, nga ayaw paghinganli o dili dinalaan ang mga butang na nahinuan sa Dios. Sa lupa, ang kaning baboy, kung atong kaunon, dili na makahugaw sa atong relasyon, nagpos Ginoo. Di ba? Kanang dili ipakaon, kay gidili sa Old Testament. Kung imo basa ng Old Testament, ang giadrisan atong tanan, mao ang katilingban sa Israel. Hindi mata Israelita.
Karon ang sulti sa mga Seventh Adventist nga katukulo usa to kapag bulagway sa mga sinugo ni Cornelio. Pero ila man isong nagilihis ang istorya, ang tema ra ba nganong niabot og pananahon kay si Pedro gigutom. Unya samtang mga igsoon, tayo man ang lumiyan, si Pedro gigutom o itong gikuyapan. O sa iyang pagkalimot o kalimutan tungod sa kagutom, nakakita kasi ang pananahon. Mo na mga igsoon, ato nakita ang pinaka kinauyukang tema sa istorya, maugyon ang pagkaon. Nga naman nagipakitaan man si Apostol Pedro at tutura, mahintungod sa istorya sa pagkaon ng mga mahugaw, mahilo. Tungod kay nagsingapore ang mga hintil na sinuko ni Cornelio nga Romanon, nagkatungatawa na mukhaon man itong baboy, mukhaon man itong tanan ng mga pagkaon na gidili sa kasubuan. Kaya kung wala si Pedro, pakiti ato nga ang mga butang di ay nga ikasunod sa tiyan na hiluan na pinagi sa dugo ni Kristo. Katog yung mga igsoong mga tao nga gipadala ni Cornelio, di gitumpoy si Pedro. Kay si Pedro usa ka dibutado kaayo nga Hudiyo. So karon ang pangutana, unsa may imong tawag sa ila? Dili sila Kristohanon, unsa man sila Pedrohanon. Pero mas lahi pa kay si Pedro, kinikao na gito. Kaya nagkasabot man siya nga wala day butang nga mahugaw kay nahiluan sa dugo ni Kristo. Kanya karon kinsa magkunutan nga di ta mo tuo sa tingog nga gikan sa langit nga naghatag nato instruction, nakita wala may balibaran kay kana mahilo pinagi sa mga pagampo. Wala man Kristohanon. Kung sige nga dili mag-isuon sa bersikulo 14. Aron kuno paghimo kuno, aron kuno nga kita dili mahimo ta mga bata. Nga unsa kuno gina to unprove. Di unsa pagsulti ra ko diha sa Bisaya. Palihog kuno kung basa sa Bisaya kay Ephesians chapter 4 verse number 14. Ginatuya-tuya o ginaanon-anon. Mo siguro na ginaanon-anon dapat kana bang lusay bang gianon-anon sa mga balod sa mga tinuuhan. Ikaw na kung basa kay. Kusga? Aron kita dili na magpapili ng mga bata pa na igatuya-tuya o igaliyok-liyok sa tanang hangin sa tuuhan, pinaagi sa lipat-lipat sa mga taong batid sa pagmugna sa pagpamugna kasaypanan. Oh. Mao ba? Grabe na pagkasulti diri. Biko na sa King James Version Bisaya ko kay basahan mo dir. Nani mo? Oh. Amen, my friend, buntag brad. Sa mga tao, kapatid, na pagka malinglahon. Oh. Aron kuno kita malig-on o makalikay sa mga malinglahon nga mga mangingilan. Bugat kay pagkisulti ba? So, buti pasabot mga isong kung doon ay kita o scammer nga mangingilan tungod sa kwarta, na po din mangingilan mga isong may tungod sa pagtuo. So, ang ilang mga isong nga madaot, kung kita magpadala sa ilang pag-ilan, ang atong relasyon nato sa Diyos. Oh. That we henceforth be no more children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men, pinaagi ko sa kaaptik sa mga tao, and cunning craftiness sa ilang mga igsoon na kaaptik, sa ilang kaaptik mga igsoon, o kaning gitawag og inantigo nga mga pulong, whereby they lie in wit to deceive. Unsa kuno? Naagi rin igsoon nga sila kuno pinaagi sa ilang pagpamakat, sila nagapaabot nga makalimbong. So, wala nga diha mag-isod sa versikulo 14, ikuha nato ang atong title sa atong pagtuo, ang katuyuan sa Dios, paglig-on ka nato. So, dilita karon natuta sa mga point nato. Now, ngano nga kinahanglan nga malig-on ang matag usa ka Kristohanon?
kalibutan ang mga mangingilag. Mabasa ni muna sa versikulo 14. Nakapokus ta sa versikulo 14. Kinahanglan ikaw ug ako malig-on kay dinhi sa kalibutan mutungha ang mga mangingilag. Unsay gamiton ni sa pagpangilag? Mao may gisuon ang Dios, ang ngalan ni Kristo, ang ngalan sa Dios. Mo na nga ato tanaw mangisuon unsa may paagi nila sa pag-ilag. Basahon ko na to ang Galacia. Ito ta mangisuon gambyo ta Galacia. Galacia kapitulo 2 versikulo 4. Basahan. Namoy may pagbasa. Wa pa ta wala silik-lik, brad. Okay, so Galacia kapitulo 2 versikulo 4. Paling basa kita ninyo. Mao ni mga igsoon ang paagi nila sa pagpangilag. Naana tas kagawasan. Pero kinahanglan ni igsoon nga masayon ta niining mga butang. Okay, nakita ninyo Galacia kapitulo 2 versikulo 4. Paling ko basa. Galacia kapitulo 2 versikulo 4. Ako basa lang diri sa Bisaya, sa English. And that because of false brethren, unaware, both in who came in privately to spy our liberty, which we have in Christ Jesus, that they might bring us unto bondage. Unsa kuno? O pinaagi sa mga mini nga igsuon nga wala na matmuni. Sila miabot ingon nga sikrito aron sa kanang sikrito ba? Kanang sa aron sa pagpangistiya sa atong kagawasan nga niini sila atong kagawasan diha kang Kristo. Nga niini sila buot nga mudala kanato ngadto sa pagkaulipon pag-usab. Di ko sa inyo kuno Bisaya kay mora mo kasaltan. Sige basahan. Nakagawas na ka, gikan sa kaulinan, pero gipasudlan ka og mga nagpakaroon ingnon nga igsuon kuluhay. Pag maingon nga nagpakaroon ingnon, dili gid tinuod igsuon. Ang tuyo ani para nadal-on ta pagbalik ngadto sa pagkaulipon. Usa bitaw mo mahimangon baya ta ba kay ato kung nailhan igsuon ato sa pagtuo. Lipay ka ita. Pero bantayan ato igsuon kung nagdala na ni og balita nga dili supay sa kabubuton sa Ginoo nga mudala nato ngadto sa pagkaulipunan nga nagdala sa gitawag ko maigsoon og hangin sa tinuuhan nga unsa kuno na muanod-anod kuno nato og nagliyok-liyok mura ba tag alimpulos ba kay malipog man ka kana maigsoon nagdala nato ngadto sa pagkaulipunan madakot ang atong personal nga relasyon mo na nga kita ipasidan-an ayaw mo pagbantay mo. Mo na magiginahanglan magbalik unta. Kita magsuni na ta ng impierno. Di naman ta mato kalayo sa impierno kay naluwas man ta. Pero bisan pa ni anak mabinantayon ta kay ang pakig-away sa pagtuo nagpadayon pa kay wa pa kaya na impierno si Satanas. Katong mga tao nga igsuon nga namatay nga wala nakadawat ni Kristo, wala bilang mo sa impierno. Pero si Satanas mo wala pa. Pwede pang bisita si Satanas karon panglingla sa tao. Muna nga makaluloy kayo ang tao nga magpadala ng ison sa limbong sayawa. Kay mas una pa siya mag-angkos kalayo kay kang Satanas. So muna nga pag-ingon gani og misulod nga dili daya, katong gibasa nimo brad yung no, misulod nga dili daya. Pwede pasabot dili gid mo masabtan nga kini kuan. Dili nimo masabtan nga kini istranyo ang imong yung pagtuo nga kini igsuon ginako kay pareha mapod naluwas mapod pero dili ta niya maka-judge nga kini tawhan na dili luwas di ta mo judge ana kay ang Ginoo ra may nasayod sa iya pero ang atong batayan mo ni nga posible di ay pud
mga igsoon nga bisan gani ang anak sa Dios mahimong instrumento kasangkapan sa yawa kung ang iyang utok na igsoon nadala na sa bitaw ug gianog-anog nga mga pagtulunan. Nadala na ba sa limpong sa mga pagtulunan? Pero kung tama na impirno to siya pastor ug tinuod siyang naluwas, di man siya impirno, pero dako kay siya maigsoon tulubagon sa tubangan sa Dios. Kaya mo magpakamit mo sa siyawa. Usay makaingon ko usay nga kulang siguro ni gibayaran siguro ni Sibit Adventist para magdaot sa pagtulunan sa baptis. Pero kini yung magsugi kung magapon nato siya kay ato man siyang isig katao igsoon atong isig ni igsoon, no? Mo na nga kita ato gyud gihapon siya ilgon nga actually sa Bible may igsoon di na baya kita siya papansin. Pero ato mang igsoon pagpakita sa gugma kano na itong nag-ampo nga Lord, hayagi ang una-una niya. Kaya basig nga, ako gid niya ginanek, dek isa gid ako gid siya gisong kaya gid, ayo si paminaw anak ikual. Kanang buprecho. Ka kuan magadaot na sa imong pagtuos dito. Kadaot gyud. Mo na mga gustuhan ng ayaw gyud mo kumpiyansa gyud o sige o paminaw ni kuan kay mo manik sa Bible o tanawa. Padayon ta. Galacia Kapitulo 1, palihog kong basa. Kanang mas mayo nga kamoy mo basa po. Di lang kay ako pirmi. Okay. So, Galacia Kapitulo 1, niya versikulo 6, magsugot tag 6 hangtod sa versikulo 9. Okay. Galacia Kapitulo 1, versikulo 6 hangtod sa 9, tulo ko versikulo. Tanawa ni, wala nga sugot ani kay ato pagayon sa Ginoo nga maka-apple kitag Bible. Okay. Nakita na, puli ko basa. Nana? O sige, Brad, Yuyok. Aptics, Brad, Yuyok. Yung Bible, isipon mo di. Sige, Brad, basa, Brad. Oh, itindog ko Brad. Gusto ko Brad. Nindot kayo Brad, nindot kayo mo pagbasa Brad. Tindog lang Brad, tindog. Oh, otro Brad. To another gospel. Okay, sige Brad. Verse number 7. Versikulo 8, Brad. Amen. Salamat Brad. Salamat Brad. Ang giwalay mga igsuon sa mga apostoles gikan kang Kristo padulong kang apostol Pablo nga ang kaluwasan pinaagi sa grasya ingon nga gasa. O kini naghatag og kasiguruhan sa kaluwasan. Pero kung dunay nagwali nga ipatuman ang kasubuan o unsa pa manawali nga ingon nga si Joseph Smith mo'y tinuod ng propeta o unsa pa mga igsuon nga mga mensahe nga lahi nga maingon nga kami si Jehovah ra gyud ang Dios dili si Kristo kay si Kristo Dios lahi na nga maayong balita ingon ang kasulatan ayaw mo ana kay matinuod na unsa
Jesus namatay, nga si Jesus ginubong, nga si Jesus nabanaw sa ikatulog ka adlaw alang sa atong kaluwasan. Buti pasabot nga ang maayong balita mao nga naay nagpakamatay kung nabuhi ika sa mga patay aron og ikaw ug ako dili na impierno pero naa nagpuloy-anan nga bulawan sa gingharian sa Ginoo. Mao nay maayong balita. Ang maayong balita mao nga si Kristo nga gibitin sa krus nagsulti. Ayaw itugot nga masamok ang inyong kasing-kasing. Salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa atong amahan adunay daghan nga mansyon. Kung dili pa kini tinuod dili unta ka mosultihan niini. Nga sa makaadto na ako dito ug makaandam nagdapit alang kaninyo mobalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako ato usab kamo. Mao nay maayong balita. Pero kung ang nagbensahe may son, kinahanglan mutuman mo sa napulong kasuko kay aron mo maluwas. Kinahanglan mutuman mo sa mga kalagdaan nga di mo mukaon o karning batoy, dili mo mukaon o ulang, di mo dagang gidili sa pagkaon. Lahi nga maayong balita. Napay mensahe nga mayon ay megson kinahanglan nga mosimba mo sa adlaw ipapahulay. Lahi nga maayong balita. Mga igsoon, ingon ang kasulatan, naa gani magwalin niyo og lahi nga maayong balita. Kaysa amo nang giwalin, matinunglo siya. Karon ang pangutana mga igsoon, kita mo tuod na. Kini nahitabo na ni mga igsoon sa dapit sa iglesia sa Galacia. Yan ni kayo na sa Apostol Pablo dito na o iyang napahibaw-an nga ang mga taga-Galacia nga nakadawat sa grasya niya tumura mga igsoon, di na mga utulang, di na mukaon o tuway, di na mukuha o kaon mga burnay, di na mukaon o mga pagkaon nga isda nga walay himbis. Wala yung sa Apostol Pablo sa versikulo 6, I marvel that ye are so soon removed from him that call you unto the grace of Christ unto another gospel. Ako na himulong sa kadalira kayo ninyo nga kapamipulang gikan sa grasya ni Kristo, gikan sa grasya ni Ginoong Jesucristo. O mibalhin ka po sa langit nga maayong balita. Kung saan ay mga igsoon ang maayong balita ni Kristo, nga ikaw o ako dili na ulipon sa balaod sa salaog sa kamatayon, kay ang Espiritu ni Kristo, kay ang balaod sa Espiritu ni Kristo, naghimo ka na itong gawas nun, gikan sa balaod sa salaog sa kamatayon. Roma Kapitulo 8, 1 o 2. Karon wala na'y pagkahinukman sa silot nga to kanila nga anak ni Kristo. Kinsa wala na nagalakaw sunod sa unod apan sunod sa Espiritu. Kay ang balaod sa kinabuhi ni Kristo, naghimo kanatong gawas nun gikan sa balaod sa salaog sa kamatayon. Unya karon kay nakabato naman pagkagawasan, dalo dita katus pagkaulipon pag-usap. Mo na mga Kristohanon nga kita karon nga naa sa grasya, minuta ang pagod ipreparar sa Ginoo para nato. Una, langit na natay mansyon kulawat sa langit. No, dili sa kalibutan mga igsoon, dili sayon-sayon ang ato kahimtang, pait kayo. Pero dito sa langit mga igsoon giandaman ta sa Dios o nindot kaayo nga puloy-anan. Kanang balay kana na mga igsoon gitukod ya pila ka milyon na. Pero labaw pa ana mga igsoon ang mansyon nato sa langit. Kaya nga naman ang mansyon nato sa langit kung sa galit inimo ikan sa piyon nga bulawan. Oh? Isa na nindot yung balay. Ngayon, so, nakita niya kung tininya ba? Murag gold no, stainless naman yun, di man gold. Ingon ani color, nako, ani ka pure gold nito. Kini mura na gold stainless naman eh. Oh? Ingon ana, isun kanindot ang atong balay dito sa langit. Muna, ito, maayong balita. So, kinahanglan yung malikmong tao, badasig ka ang igsoon sa kamatuoran. Okay. So, nung mga igsoon, unang Timoteo, paling ko basa sa iba na Bible. No? Unang Timoteo, Kapitulo 6, 3 hangtod sa 5. Kamoy akong pabasahon. May nang wanta kay ano, makapangalagad ka kaya ako rin sa gigbasa, ako rin nagkagante. Apil, tinabangay ito ba? Okay. Unang Timoteo 6, Kapitulo 6, versikulo 3 hangtod sa
Unang Timoteo Kapitulo 6, 3 hangtod sa 5. Oh. Nana, balik kong basa. Unang Timoteo Kapitulo 6, versikulo 3 hanggang sa 5. Basahan ko no? Sige, sige sir. Ikaw basa. Any man is otherwise and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness. No. This rock Paingon sa 6, paingon sa 5 pa. is proud, knowing nothing but doing nothing about questions and strife and words. Whereof come in these strife, prevailing evils, storms, permissive, perverse, disputing, men of corrupt mind. Institute of the truth. Amen. Opposing that gain in godliness from such withdraw thyself. Oh, kenapa? Amen. Salamat sa pagbasa, sir. Unsa ingon, yang ingon. If any man teach otherwise and consent not to wholesome words. So, unsa yang konklusyon? Palayo mo ani nila. Palayo ko basa sa Bisaya. Sige, basa ko lang pa. Okay, so ito nakita dili man igsoon nga sa bersikulo 4, he is proud, hambugiro man. Mapahitas kon mga tao kuno nga mahilig kuno sa mga pangutana. O mga pulo nga magdahatod sa usa ka tawo ngadto sa kita panaglalis. Sa bersikulo 3, ingon siya diri nga magdala isa if any man teach you magatudlo kaninyo o pagtulunan nga unsa kuno lahi sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. Niya mahilig sa mga pangutana, bersikulo 4. He is proud knowing nothing. Hambugiron kayo pero wala kay balo unsay mga butang nga naa diha about questioning, mahilig sa mga pangutana o mga pulong nga mga pagbiay-biay, mga pagbugal-bugal nga magahakit nga tao sa usa ka kasina o mga pasipala o mga pagbugal-bugal ang ipasabot di ang igsuon ba. Muna nga kita mag-igsuon nga nakadawat sa kaluwasan, kita ba nga mga anak sa Dios? Kita dili na kaya mahilig ng igsuon nga actually dili ka utan mangutana. Kung ang usa ka tawo mangutana kay gusto masayo, gusto makakaton. Pero kining mga tao nga mga dunot, ingon pa sa bala kasulatan ng mga kurat, mga dunot kuno kasi una-una mga dunot o kasing-kasing, isa corrupt mind, destitute of the truth, idahot ang kamaturan. Mahilig sa pangutana, pero kung imo sa tupangot siya pangutana, dili sa gusto magkakapon. Close-minded ba? Magkapangutana, nga wa sa interes nga makakapon sa iyang mga pangutana. Kung imo tutuan, di man mo dapat. Kaya ang iyang tuyo, nga gusto lang yun niyang daoton ang kamaturan nga atong nabatnan gikan sa Ginoo. Kung sa isulti niya magsun, palayo. From such withdraw thyself. Ipalayo niyo kung galingan mo na bitaw nga kita magsun nga mga baptismo, dili man tamahilig anang debate. Kay kanang kusog kay mangutana,
Kaling debate magsudi ako magsulikad ang mga yaga-yaga, mga bugal-bugal, mga pasipala, mga pagpanamas-tamas na istorya. Di ba, Brother Lord? Kay kung dili nimo siya madala sa istorya nga tinarong, ang imong buhaton, imo man yaga-yagaan, kay aron mawala sa basin. Kaling nakauna-una ang tarong, mauna nga ang debate-debate. Nag-ingon yun ang ginulikay ninyo ang kanang gitawag ko walay pulos nga pakiglantugi. Muna nga kita na nakasabot sa kaluwasan, di kita makiglantugi. Kay, ano makiglantugi man ang nakasabot man ta? Ang makiglantugi, katurang wa kasabot. So, muna din ang isuon no, ang tuyo sa Diyos dili mang isuon, mao nga maligpunta. Mahibalutas ka matuuran, kunya, pag mahibalutas ka matuuran, magkamautang mo apply sa kamatuuran. No? So, sa versikulo 14, napay ka naman iso, naman tayo, gamay naman lang ginangatong tuwa, pila naman na minuto sa 10 minutos na malang ta. O 10 minutos na malang. So, sa versikulo 14, diyan po may sudyan na ito gikuha ang una na itong punto. Tungod kay mutungha ang sa kalibutan ang mga mangingilan. Ikaduha, sa versikulo 14 paghihapon na itong ikuha ang isunod ikaduha na itong punto. Tungod kay magdala sa tungod kay ang magdala sa pagpanglingla mapugnan ang panalangin. So, kita magsuon kung magpadala ta sa mga pagpanglingla, mga pagpangilan, unsa may metabo mapugnan ang panalangin. Nasa versikulo 14 niya po, kung imo lang i-analisa mga igsoon, magpadala ka sa mga pagpangilan nga buhaton nila, magpadala ka sa ilang malimbungong mga estratehiya o kinikitog mailalong mga pulo, mawala ang imong panalangin. Nga naman, niya mention ha, imbis pinalangga kang anak, tanawa ha, tanawa na to, balik ka sa Episo magkakapitulo 4, mga igsoon sa Episo kapitulo 5, kung sabi niyo mong mabasa rin. Episo 4 nga na, 14. Tanawa ang Episo kapitulo 5, versikulo 1. Ikaw ako nga nakadawat sa kaluwasan, kung sa isulti sa Ginoo nimo, kung sa isulti sa pulong sa Dios, pareho ko nung basa. Episo kapitulo 5, versikulo 1. Sige, ito na ako na. Oh, amen. Salamat. Minahal nga anak sa Dios. Dili man sunod na makita sa lain nga bersyon, giunsa ko diha. Diri sa English version, be therefore follower of God as dear children. Sa lain nga pagkasulti, ingon nga pinalangga nga anak. Ikaw ba ko din isun sa dinadawat tani, gidawat nato si Kristo ang tawag sa Ginoo nimo ug nako pinalangga. Serbone. Kanang imong anak nga imong gipangga. Unsa may imong buhaton anak daog-daogon ka na nimo ug imong probayran sa tanan na iyang gikinahanglan. Kanang imong anak panangita na kay anak nga pinalangga. Unsa may imong buhaton sa imong anak nga pinalangga? Imo bang daog-daogon ug imong provide o ka imong unsa may pilihan imong lihok do ka butang. Unsa may imong himuon sa imong anak nga pinalangga? Imo siyang probayran sa tanan, imo ba siyang hatagan sa iyang gikinahanglan aron malipay ang imong anak or imo sing daog-daogon hatagan nimo kay nga naman pinangga nimo. So kung ikaw ang isuon nahimo kang pinalanggang anak sa Dios, buti pa sabot nga gaan kaayo ang kasing-kasing sa Ginoo sa paghatag sa tanan nga gusto nimo kay ang tuyo sa Dios malipay pud ka kay nga naman nalipay man siya nimo pinangga ganit ta. Di ba? Sa diyang gidawat nato si Kristo, ang tuyo ni Kristo mahimutan, maminaw kanunay niya. Muna niyo siya, ang akong mga karniro, namati sa akong tingog, na ikaila ako kanila, o sila nagasunod kanako. Naghahatag ako kanila, o kinabuhi mo na katapusan, o wala na'y makaagaw kanila, gikan sa akong mga kamot. Muna gisulti ni Kristo. Juan kapitulo 10, versikulo 27. Kayo mga igsoon, ngano ko nga yung anak ang pagtratar sa Ginoo nato nga nakagawat niya, tungod kay kita ko mga igsoon sa kuno, be therefore follower of Christ, o follower of God, as their children. Kita ko nga magasunod ko ngadto sa Dios,
ingon nga pinalangga niyang mga anak. Buti pa sa mga igsoon kay nagsunod man ta. Unsa may buhaton nimo nga ginikanan ngadto sa imong anak nga masinugtanon. Imo siyang ipabati nga pinalangga gid mo siya. Muna na mga anak nga igsoon gani nga grabe ka buutan, dili pa gani mga kitagaan na. Pagkadaman, salamat kay pa, salamat kay kaima. Ingon anak ng Ginoo. Nga dili pa gani ka mangayo. Napagay desire sa kasing-kasing, idunta ang dagog na ito yung nana. O panangayo sa mama, pag nakadulog ang mama, nakadulog ang papa nga, uy, ganahan ang anak ka, di ba? Imong i-surprise imong anak. Kay gusto gini mo nga malimpay pagid ka imong anak. So, wala nimo siya sultihin, niya tapos ipalitan nimo. Pag gumanwiri ka na, katong yung pang naigang na, yara o, usay buhan mo sa anak na nakakita nga, iyan kitingo nga, pero wala siya nangayo sa inyo na, mulokso, salamat kayo pa yan. Pertigin yung ipaya, muragin siya yung isuod, muul gusto mag-alipay, maupod na may isuod, at pagbati niya sa atong nangitong amahan. Nga naman, kay pinalangga ang kanyang anak. Pero, mga isuod mo kanay, imbis pinalangga ang anak, mahimo hinuutan ang anak sa kapumot. Kung magpadala ta sa mailarong mga langkang sa maninglahong kalibutan. Episo Kapitulo 5, versikulo 6, palihog ko nung basa. Oh. Episo 5:6. Ingo sa, let no man deceive you. Ayaw itugod nga doon yung tao ng mga ilan ninyo. Kamoy basa ko nung Oh, sige. No one deceive you. Oh. If you betray words. For because of this, it takes to meet the wrath of God upon the children of disobedience. Kita niyo? Ang tuyo sa Diyos, nga nung giinganta nga, ayaw gid mo og pailan. Kaya kung mailan ka, imbis ang panalangin mo nga mo imo sa ato, unsa man kuno magsud kapungot. Nya kung napungot ang Dios nato, makalakong ka nga dunay mga maayong butang nga moabot sa ato. So wala magsuna. Ingon pa niya, akong kana ko no Bisaya, paliw ko no basa sa Bisaya. Oh. Ayaw ka mo patuntun ni bisan kinsa pinaagi sa mga pakatarungan nga walay hinungdan. Kay tungod niini mga butana ang kapungod sa Dios mag-abot sa diha sa mga tawo nga sumilon. Oh. Pero diri sa ako na di ako paminaw ha. Versikulo 6. Let no man deceive you with vain words. For because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Kay tungod niini ang kayugot, ang kasuko sa Dios magaabot sa mga ngadto sa mga anak sa pagkamasinungmakon. Ang atong pagkaanak di mawala. Pero ang kapungod mo ay bupatong sa atong ulo. Muna nga bisan sa ako natong ampo di kita tagaan sa Ginoo. Kung mo pansin ta, kung mo padala ta sa gitawag malimbungon nga mga pagtulunan nga wala itudlo ni Kristo. Muna nga kita mga anak sa Dios mag-isog careful kita kaayo sa ato ang pagpamati sa pulong sa Dios. Kaya laraw sa Ginoo nimo ug nako nga nakadawat sa kaluwasan, dili gusto sa Ginoo ani ra ta. Gusto gid sa Dios nga igsuna ipalampo ta. Ipalampo ta dili aron mahimutan ang bugiro, ipalampo ta para himaya ang ngalan niya. Na unsa may teknik maigsoon aron nga kana ma-fulfill sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mo na isa nga magpapaugsanon mo. Kaya bisan kinsa nga magpapaubos sa Dios ipataas. Pero bisan kinsa nga tao nga magpataas sa kaugalingon, buti pa sa siya sa kaugalingon, iyang aswaton iyang kaugalingon ngadto sa habot nga dapit. Ingon ang Ginoo, bisan kinsa nga magpataas sa Dios ipaubos. So ang sikreto may igsoon mo ni magpapaubsanon man ta sa atong pagkadawat sa kaluwasan, pabilin tang magpapaubsanon ug dili papahon sa nato sa atong kasing-kasing ang ambisyon nga mahimong sikat. Kay dili Dios gyud ang Ginoo malipay sa usa ka mapasigadong espiritu. Kay kung kana maigsoon nakatuna nato, lipay gyud kay Ginoo. Kay sa diha sa atong kalambuan mahimaya gid siya. Muna nga balik ko lang ko ha. Let no man deceive you with vain words.
Ayaw itugot nga kamo mailan pinaagi sa mga kawang nga mga pulong. For because of these things, kamit darat og God. Tungod kay pinaagi nini mga butanga ang kayugot sa Dios. Ang kayugot sa Dios ibabaw ngadto kanila nga mga anak sa pagkamasinupakon. Kita man igsuon kung magpadala ka sa mailalong mga pulong, mahimo kang anak sa pagkamasinupakon. Mo na ang panalangin sa Dios di nato makapulo. No. Mo na igsuon imbis pinalanggang anak sa Dios, mahimo hinuong anak sa kapumot. Ikaduha, imbis tawgon nga anak sa pasidungog o himaya, Roma Kapitulo 8, versikulo 18. Unsay ingon ni Apostol Pablo, giisip nako nga ang ako mga pag-antos, dili takos itambi sa himaya nga ato unyang pagadawaton, inig padayag na sa ni Ginoong Hesukristo. So buti pa sa mga isog, ikaw ako nga nakalaw ni Kristo, kita ang itawag mga anak alang sa himaya o kadungganan. Si Pablo isa giisip nako ang ako mga pag-antos dili kalibutan nga dili takos itandi sa himaya nga atong pagadawaton. Ang plano sa Dios pa sa ato himaya o kadungganan. Pero magpadala pa sa ilan sa kinini ang kalibutan sa sala mga igsoon. Unsa ko no? Kung balikan nato mga igsoon atol ta sa Episo, balik ta sa Episo Kapitulo 4 versikulo 18. Unsay gisulti? Episo 4:18 kamoy basa. Mo sa ako ra gyapon kuan. Unsay giingon diha? Baliw ko nung basa sa Bisaya. Sige, Brad. Bukan ang kaisipan na sa akin ay mulang sila sa kinabuhi ang gihatag sa Diyos kay wala man sila may kalungin. Tungod kay wala man sila mamatay. Mao na ingon niya nga nahimulang. Sa versikulo 18, no? 4:18. Having the understanding darkened, there is a King James Version. Nakabatong kulo sa labutan nga gingit-gitan. Being being alienated from the light of God. Buti pa sa ko, ingon nga nahimulang gikan sa kinabuhi sa Dios. Through the ignorance, nakapag-igri sa dili nagsuot sa King James Version, napag-yun. Nahibaloon ta, pero nagpaka-ignorante. Ignorant. Pinaagi sa pagka-ignorante. That is them because of the blindness of their heart. Tungod sa pagkabuta sa ilang kasing-kasing. Sa lahat ng version ng Bisaya, ha? Ngay basa, otro. Shortcut kayo itong iyakuan. Lahi-lahi nga ako nang kita natay panagsama tag version. Sige. Ang ilang pagpanabot, ingit-ingitan, sila ni mulag ikan sa kinabuhi sa Diyos tungod sa kaburong na anak kanila tulikan sa katig-ak sa ilang kasing-kasing. Tig-ag kasing-kasing. Dili pa ison, gihingamit niya ang word burong. Dili ignorance, ignorante. That in them, because the blindness of their heart, buta o kasing-kasing. So kung buta kasing-kasing, kung sa'yo tumatawag anak magsoon, gitawag sila magsoon o kini kanang si tawag ani gitawag sila og taos kangit-ngit naon tay kinabuhi pero ni bulag unsa pa burong ignorante. Dito ta sa 19 pakanaon ka ikaduha mo igsoon na nakita nato no nagkada pa ko ni sa iluan da. Napakulo sa iluan sa unang punto. Dili naman ta sa ikatulo. Sige, balikan lang nato isa ng ikaduhang punto. Lahuson na lang nato ni. Ang ikatulo na itong punto mo kung ison tungod kay mahimong buyang ang pagtuo, mahimong tigulang nga batang giango-ango. Muna diribig sa versikulo 14 ba? Tungod kay
mahimong huyang sa pagtuo. Sa bersikulo 14 na Efeso kapitulo 4 bersikulo 14, gikuha niya ko lang ito ng ikatulong na punto. Tungod kay ang mahimong huyang sa pagtuo, mahimong tigulang nga batang di ano. Like, sakit nga pagkasulti ba? Ngano ko nung nga kinahanglan kang magbalikon sa pagtuo? Una, tungod kay butongha ang sa kalibutan ang mga mangingilad. Ikaduha, tungod kay magdala ang magpailan bitaw tanong. Iyo diri tungod kay magdala sa pagpanglingla mapugngan ang panalangin. Mo na itong i-discuss kaganina. Yan, diretso na lang yung kontribusyon. Wala na kumuhatag sa ikatulo. Ang ikatulo ng point na ito diri. Tungod kay ang mahimong huyang sa pagtuo, mahimong tigulang nga batang di ano-ano. Kung mga nag-isulti diyan, nag-isulti sa versikulo 1, katulong sipon. No? Nga nag-iung that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men, and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. So, kung imo tanaw na nagsuot, kung magpadala ka sa mga kinikitaw malimbungon nga mga pagpangatarungan, ining mga tao nga mangingilad, mahimong huyang ang imong pagtuo o mahimong kang tigulang nga batang di ano-ano. Nga naman yung mahimong tigulang? Tigulang na imong edad, bata kang panabot, unya sa imong pagkabata, di ang pagyod ka. Ang amo-amohon tigulang ra. Di ba? Di ba ba niyo? Ang amo-amohon tigulang ra. Pero tigulang na og edad sa pagkakristohanon, pero bata o panabot, unya sa iyong pagkabata, bata na buang-buang, di amo-amo, nga naman, di man makatulong. Magkailan sa ito na tigulang naman kami, lubay. Ngayon pagkat nga, ako yung on brad, kuha naman mo brad, mga 40 na mo katuig sa akong pagkakristohanon. Tanaw ni 40 katuig, pero sinutihan, murag batang may buot. Pero bata di ba? Pero brad, na bata na butan kayo, ay maluti din nga bata na estudyante na, murag yung tanong tao. Pero na tao may isang dako na kay edad, pero nasilutihan o ibuot, wag kasabot sa inyong pamulong. Pataka ang gamit ng bersikulo, kasabot sa inyong isutin. So, muna din may isun. Gusto sa Diyos, ang atong tema mag-isun, ang katuyuan sa Diyos, paglingkod sa atong pagtuo. Ano gusto sa Diyos na maglingkod atong pagtuo? Tungkol kay Diyos kalibutan mo abot ang mga nailagang mangingila. Ikaduha, tungkol kay ang pagpangilan makaputol sa atong panalangin. Ikatulo, tungkol kay ang paghuyang sa imong pagtuo makahimo nimo usa ka tigulang nga batang di amo. Katuanan istorya. Kunya atong nakita may igsoon kung yun ana ang estado sa atong kinabuhi, atong mabasa sa Efeso 4:18 unsa kuno, gingit kita na sa labutan. Di kasabot. Ikaduha may igsoon, Efeso 4:19 unsa gisulti diha? Paliw ko nung basa, diri na siguro pa mo, na kay nisaylo na kada. Efeso 4:19, sumpay atong 18 ra, ibasa kanina. Kasi nakakita, paliw basa. O sige brad, kuan John, basa. Ano brad? O, 19. Efeso 4:19 brad. Maura? Wala sa imo na. So, in the who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness. Pirti na kadalo. So, diretso mong pagkasulti ng Ingson, mahimo siyang buang-buang sa kalibutan. Kung mahuyang ang imong pagtuo, mahimo kang buang-buang sa pagtuo. Buang-buang sa kalibutan, ang pagtuo, binuang naging pirmi. So, muna nga, dili kay maayo ng igsoon nga, dili ta
mubaton og kini ang tinguha nga magbasa kanunay ta sa pulong sa Dios. Mo na nga kanunay i-promote bisan sa mga magwali, di ta malimot magbasa kita Bible. Okay, katapusan. Tulo ka butang mga isuon nga adili nato ni kalimtan. O kinahanglan nga ato ning i-apply sa atong kinabuhi aron lang kita mag-isuon mahimutang preparado sa tanang panahon ug ang panalangin sa Ginoo ato ning maangkot. Una, dili ta motuo sa uban nga mga pagtudlo nga lahi sa maayong balita. Lahi kani nga maayong balita ayaw yung dawat anak. Kung ang atong mga isong nabasa sa Biblia, natin nadunggan nga interpretasyon nga kuno mo ni ang maayong balita sa iyo kay inon ka nga, Brad, ang maayong balita mo ni nga kinahanglan ka mahimong sakop sa gitawag Church of Latter-day ayaw to anak. O kung sa panalangin so dili sa amo kay kami mo itinuod nga simbahan nga gituod ni Kristo kaya mo simbahan iglesia ni Kristo. Abi ninyo man sundagan kay mga balita nga dili gitinuod nga maayong balita. Ang uban pod kining among simbahan mo itinuod nga putli nga simbahan kay kami ang mga saksi ni Jehova. Saksi Jehova nga kisa may ka saksi kakita niyo ka. Di ba? Kaya kung saksi ka mo kakita, delikado kayo. No? Wala yung saksi nga buta. Ngayon pa naman, may ilang isuon nga, pati nagana may balita ang isuon sa kalibutan. Kami yung mga tinuod kay kami ang mabasa sa Biblia ang akong relihiyon, iglesia sa Diyos. O niya, kaya naman mabasa ng iglesia ni Kristo. Kana mo yung ilang mensahe, dili mo na may balita. Ang ipawali mao nga si Kristo mao ang buktong Dios nga makahimong pagluwas ug nag-andam og puliyan sa langit niya. Paagi aron ikaw ako maluwas mao nga ingon siya dawato na to siya ingon akong buktong personal nga manluwas ug Ginoo. Kaysa diyan ato sa gidawat tanan atong sala gikan sa atong pagkabata tawag sa dihan nga nadawat ato sa Kristo Jesus gikalimtan ang tanan. Gilumong dili na sa Dios hinumduman. Kaya ingon ang Ginoo nga iya nagkagiandam giandaman o mansud nga bulawan sa langit. Abli na ang pultahan sa langit, pero dito sa impierno, ang pultahan para nimo sirado na. Di na ka ma-impierno, mo di maayong balita. Napay nga mutuman sa kasukuan, kay aron maluwas, lahi na po na nga may balita. Human, mutuman ka may balita sa napulong kasugo, pero kung sa mga isang ilang gisagulan, kung mutuman ka sa napulong kasugo, kinahanglan na magpapautismo po ka. Kaya bisag nagtuman ka sa napulong kasugo, pero wala ni ka nagpapautismo, ma-impierno hapon ka. Ha? Di ba? Lahi nga may balita na. Sunod. Okay, sige. Nagtuman ko ang napulong kasugo. O niya, nagpapautismo mo. Kung sa'y sunod, kinahanglan ka magpadayon sa pagsimba. Kaya kung ikaw, muundang og pagsimba, bisan pag nagatuman ka sa kasuguan, o niya, nagpapautismo ka, pero mihunong ka sa pagsimba, ma-impierno hapon ka. Mao na may isuon nga dili na matawag nga may balita, dautan nga balita. Pwede na nimong kahago og tumas kasubuan, pagkahuman mapalo pag isa impierno ka. Mo na gitawag wala kasiguruhan. So, dili ta mutuo sa uban nga mga pagtulunan nga lahi nga may balita. Ikaduha, dili ta mutagad bisan unsang klase sa panglingla. Bisan unsang klase sa pagpanglingla. Pagpangilan ba? Dili kita magpailan. Ikatulo katapusan, dili nato tugutan nga mahuyang ang atong pagtuo. Ayaw itugot nga mahuyang ang pagtuo. Kaya niya yung isuon, magsugod yun atong problema. So, di na lang ako balikan ng niya sa versikulo kay ako na lang siguro masamo, no? Imbis, kadiri ito mga igsoon ha, imbis mahimong anak na pinalangga, mahimong anak sa kapungot. Ikaduha, imbis tawgon na anak sa pasidungog, ato na nabasa kanina, Roma 8:18, mahimo hinuuntang anak sa kaulawan. Inadaya, Kapitulo 16, versikulo 15. Kaya kung magpailan ka mag-isuon sa mga mangilan, imbis na atay mansyon na bulawan, imbis na atay bisti dito mag-isuon, mahimo hinuuntang hubo. Dito mag-isuon sa ikaduhang kalibutan, sumala sa pulong sa Ginoo. Inadaya, Kapitulo 16, versikulo 15. So, ano tayo oras? Atutas pag-ampo sa pagtapos.
Amahan mo lang ito, salamat sa imong pulong, itugot ko Dios na mga butang nga among gisgutan, maghatag ka na mo Ginoong Dios o usa ka maigmaton nga pamalandong nga hangtod Ginoo sa adlaw sa katapusan magpabilin kami Ginoong masinugtanon o mabinatngunon kay among gitipigan o giampingan among personal nga relasyon nga nagkanang Dios. Salamat sa kaluwasan. Salamat sa kasiguruhan nga di namin maimpirno among nadawat pinaagi sa dugo ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, mayong buntag atong yatag ang panahon sa tungsong leader para sa atong ikadungang sa atong pagsimba.